Ano ang posibleng mangyayari kapag hindi makabayad si Anjo Iliana ng 3.5 million? Nakukulong sa utang. Ito ang malinaw na nakasaad sa ating saligang batas. Person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. TBJ, totoo nga bang wala nang ititira kay Mr. Anjo Iliana matapos mapatawan at matalo sa kaso na ifinile ng TBJ at Itbulaga? Abay, anak ni Anjo Iliana nag-react patungkol sa naging resulta ng kaso. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Legal and Industry na kasong TBJ Production versus Anjo Iliana at ang 3.5 million damage financial liability. Ang pagbaba ng hatol sa likod ng camera or the legal reality of showbiz disputes. Noong July 1, 2026, niyanig ng isang malaking legal na balita ang industriya ng sining at aliw sa Pilipinas nang ilabas sa mga ulat, partikular na ang PEP or Philippine Entertainment Portal Philippines or Cabinet Files, ang pinal na desisyon ng korte hinggil sa sigalot sa pagitan ng TBJ at Production Incorporated, ang kumpanyang nagmamay-ari at nagpapatakbo sa mga interes ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at ang veteranong komedyante at dating politiko na si Anjo Iliana. Ayon po sa opisyal na dokumento ng korte, tuluyan ng natalo sa legal na labanan si Anjo Iliana kasama ang kanyang anak na si Jaime Iliana. Sila ay pinatawa ng korte ng obligasyong magbayad ng kabuang halaga ng 3.5 million or 3 milyon at 500,000 piso bilang danyos at bayad sa mga nilabag na kasunduan o saping pinansyal na may kinalaman sa TBJ Production. Habang ang publiko ay abala sa pag-usisa kung ano ang naging ugat ng away na ito na isang malaking plot twist dahil si Anjo ay naging matagal na paboritong co-host ng Itbulaga noong dekada 90 hanggang sa early 2010, isang maseryosong tanong ang lumilitaw sa aspetong legal at pinansyal. Ano ang posibleng mangyayari kapag hindi makabayad si Anjo Iliana ng 3.5 million? Ang komprehensibong ulat na ito ay isang malalim na pagsusuri sa mga legal na proseso, mga remedies ng korte, mga implikasyon ng ari-arian at ang magiging epekto nito sa karir at reputasyon ng pamilyang Iliana sa taong 2026. Gamit ang mga batayang batas sa Pilipinas, Rule of Courts at Civil Code at ang modernong pangunawa sa corporate showbiz dynamics, hihimayin natin ang bawat posibleng senaryo na kakaharapin ng isang celebrity na bigong makatupad sa isang monetary judgment ng korte. Ang anatomy ng isang monetary judgment sa batas sa Pilipinas. Bago natin talakayin ang mga parusa o kahihinatnan, kailangan muna nating linawin ang kalikasan ng kasong ito. Ang hatol ng korte laban kina Anjo at Jaime Iliana ay isang civil liability o civil na obligasyon na nag-uugat sa isang civil case or maaaring breach of contract, collections of sum of money o damages. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, mayroon isang napakahalagang panuntunan na madalas na hindi nauunawaan ng publiko lalo na sa mga netizen. Walang nakukulong sa utang. Ito ang malinaw na nakasaad sa ating saligang batas or Article 3 Section 20 ng 1987 Philippine Constitution. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Gayunpaman, ang proteksyong ito ay para lamang sa mga puro at simpleng utang na sibil or civil obligation kung saan walang napatunayang krimen o panloloko or fraud. Ibig sabihin, kung ang 3.5 ay purong danyos o pagkabigo sa isang kontrata, hindi dediretso sa kulungan si Anjo Iliana bukas ng umaga dahil lamang wala siyang pera. Ngunit huwag magkamali, ang hindi pagkakulong ay hindi nangangahulugan na pwedeng baliwalain ang hatol ng korte. Ang batas ay may mga dambuhalang kamay upang pwersahin ang isang tao na magbayad sa pamamagitan ng kanyang mga ari-arian at kabuhayan. So, base po doon sa isang report na inilabas si Mr. Oji Diaz kung saan isang abogado ang nagsalita, panoorin natin.
5 milyong pesos ang kailangan niyang bayaran sa TVJ Productions dahil sa mga naging birada niya sa social media. Ang tanong ng marami, paano ko sabihin ni Anjo na wala akong cash ngayon? Lusot na ba siya? Naku, hindi po ganun kadali yan sa batas natin. Pero teka, bago magkasubukan, tandaan natin, hindi pa naman ito katapusan ng laban para kay Anjo. Mayroon pa siyang 15 days para maghain ng apela sa Court of Appeals. Habang umaapela siya, hindi magiging final and executory ang hatol, kaya hindi muna maglalabas ang korte ng tinatawag na writ of execution at walang pwedeng maningil sa kanya ng basta-basta. Pero, paano naman kung matalo pa rin siya sa apela o hindi siya mag-apela at maging final na talaga ang utos? Diyan nagagalaw ang sheriff gamit ang Rule 39 Section 9 ng ating Rules of Court. Kung walang cash na may abot si Anjo, may kapangyarihan ng sheriff na mag-levy o kumpiskahin ang mga ari-arian niya tulad na lang ng kotse, paintings o mamahaling gamit para ibenta sa auction at ibayad sa TVJ. At ang mas mabigat dito ay ang tinatawag na garnishment. Sa ilalim pa rin ng Section 9, pwedeng sulatan ng sheriff ang mga TV networks at brands na nagpapasweldo kay Anjo ngayon. Ang magiging utos, yung susunod na talent fee ni Anjo, huwag ninyong ibigay sa kanya. Idiretso ninyo sa korte. Isipin nyo, pwede magtrabaho si Anjo nang halos walang natatanggap dahil diretso itong ibinabayad sa 3.5 milyong pesos na pagkakautang niya. Pero in fairness naman sa batas natin, may puso pa rin. Dahil ayon sa Rule 39 Section 13, may mga gamit na exempted o ligtas. Halimbawa, ang kanyang family home o yung mismong bahay ng pamilya niya. Hindi yan pwedeng galawin o basta-basta hatakin ng sheriff. Ligtas din ang mga ordinaryong damit at pati na rin ang sweldo niya sa nakaraang 4 na buwan kung mapapatunayan niya sa korte na pangkain at pansuporta ito ng pamilya niya. Kaya, ang laking aral nito para sa ating lahat. Mag-isip ng 100 beses bago magsalita. Ang mga hakbang ng korte para pwersahin ang pagbabayad kapag ang desisyon ng korte ay naging penal or executory at ang TVJ Production ay maghahain ng tinatawag na motion of issuance of writ of execution and writ of execution ay isang opisyal na utos ng hukom sa sheriff. No, ang opisyal na korte na nagpapatupad ng mga desisyon na kunin ang 3.5 million mula kina Anjo sa anumang legal na paraan. Kapag hawak na ng sheriff ang kautosang ito na patunayan na walang cash na binigay si Anjo, dadaan ang proseso sa tatlong pangunahing yugto sa ilalim ng Rule 39, Section 9 ng Rule of Court. Una, yung the execution process of monetary judgment, garnishment of bank accounts. Yung kanya mga bank accounts ay ipiprease ng bangko, no, or kukunin yung kanyang pera sa bangko. And then the second one is the levy on personal property. Pagsasama-samahin ng lahat ng mga sasakyan, kagamitan at mga shares. And then the levy on real property or pagsita, pagbenta sa auction ng mga lupa at bahay. Which means na kapag po itong si Mr. Anjo Iliana ay hindi po hindi siya nakabayad, no, dun sa itinakdang oras at tinakdang panahon ng TVJ para magbayad ng danyos, kukunin po ang ilan sa mga ari-arian base na rin po dito sa abogadong nagsalita dun kay OG Diaz. No, sabi dyan, ang garnishment ng bank's account or pag-seize ng cash, ito ang unang gagawin ng sheriff. Magpapadala ang sheriff ng notice of garnishment sa mga pangunahing bangko sa Pilipinas like BDO, BPI, Metrobank at iba pa upang itanong kung may mga account sa ilalim ng pangalang Anjo Iliana o Jaime Iliana. Kung may mahanap na pera o ipiprease ito ng bangko. Ang pera hindi maaaring i-withdraw ni na Anjo, sa halip ito ililipat sa korte o dediretso sa TVJ Production upang ibawas sa 3.5 na utang. Kumbaga parang sa pilitan nilang kukunin, 'di ba? Kasi that's the law Yun po yung nakasulat sa batas. Kabilang na dito ang mga personal savings, checking accounts at maging mga digital wallets or investment account kung ito ay nakapangalan sa kanila. Yun sa levy of property naman yung pagsamsam ng mga kagamitan like yung kanyang bahay, sasakyan, 'di ba? Kung walang sapat na cash sa bangko, yung mga sumusunod na target na sheriff ay ang mga personal na kagamitan ni na Anjo na may mataas na halaga. Kung meron siya mga kagamitan sa bahay na may value, kukunin po 'yon. Maaaring samsamin ng korte ang kanyang mga sasakyan like cars, SUVs, mga mamahaling relo, alahas o mga kagamitan sa bahay na hindi tinuturing na exempted mula sa execution. So,
Yung property naman, ibebenta, no, yung kanyang mga lupa at bahay. Kung kulang pa rin ang mga personal na kagamitan ng sheriff, kapangyarihan ng mga levy na maglagay ng pasanin sa mga real properties, lupa, condos, condominium units o mga bahay na nakarehistro sa pangalan ni na Anjo at Jaime. Ang Registry of Deeds ay makakatanggap ng paunawa na ang partikular na lupa ay nakailalim sa execution. So, yun po yung ilan sa mga maaari pong gawin ng nito pong korte. So, kung sa usaping pagkakulong naman, according po dito na ito daw po ay isang anyo ng stapa o panloloko. Kapag napatunayan na ginawa ito pang takasan ng obligasyon sa korte, magiging kriminal at may kaukalang parusang pagkakulong. So meron pong mga meron pong mga kaukalang parang batas na kapag dumating na po sa punto ng ganon, pwede na siyang makulong at yun po ay may tuturing na stapa. Like for example, issue siya ng cheque pero wala naman laman yung kanyang cheque, nag-bounce. Pwede po yun na masabing staffa. So, sinasabi po tuloy ng ilang mga netizen at ilang mga talaga namang nakakilala kay Anjo Iliana na parang sasairin, no, at walang ititirang TBJ doon sa kanyang mga ari-arian or ano man yung mga natitira sa kanya. Pero sabi nga po ni Mr. OG Diaz, wala naman daw pong proyekto or pinagkakakitaan si Anjo ngayon. Paano siya makakabayad? So yun po yung ilan sa mga nakikita nating dahilan para si Anjo ay tuluyan na nga makulong, 'di ba? So kaya naman ang paalala po ng ilan na bago daw di umano magbanggit, no, ang aral sa 3.5 hatol sa modernong showbiz, ang pagkatalo ni na Anjo at Jaime laban sa TVJ Production ay isang malinaw na paalala na ang mundo ng showbiz ngayong 2026 ay hindi na lamang basta laro ng kasikatan kundi isang seryosong mundo na may korporasyong kontrata at pananagutan sa batas. Kapag hindi nagbayad si Anjo ng 3.5, ang kanyang kakaharapin ay hindi rehas ng kukulungan kundi unti-unting pagbuwag sa kanyang mga pinansyal na pundasyon mula sa pag-freeze sa mga bangko, pagbenta ng auction ng kanyang mga ari-arian. Kaya naman, ang pinakamagandang hakbang ay magpakumbaba, iwasan ang pagtatago ng yaman at pumasok sa illegal na kasunduan. Wag pumasok upang unti-unting linisin ang kanilang pangalan. Dahil sa industriyang ito, ang reputasyon ay mas